ang pagkasundo ni Adan at Eva, na nang magkagayoy tiningnan ng alahaya ang mga salita ni Adan at nagpatotoo na ang mga ito ay tunay, at na siya'y makapaghihintay ng matagal sa kanyang utos, anupat sinusunod ang payo ni Satanas. At pinagtibay ng alahayak si Adan sa kanyang pag-iisip tungkol dito, at sa panalangin kanyang inihandog sa harapan ng alahaya. At dumating ang salita ng alahaya kay Adan at nagsabi sa kanya, "O Adan, sana'y nagkaroon ka ng pag-iingat na ito sa simula pa, bago ka lumabas sa hardin patungo sa lupaing ito." Pagkatapos sinugo ng alahayat ang kanyang anghel na nagdala ng ginto, at ang anghel na nagdala ng kamanyang, at ang anghel na nagdala ng mira kay Adan upang ipaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kasal kay Eva. At sinabi ng mga anghel na iyon kay Adan, "Kunin mo ang ginto at ibigay mo kay Eva bilang handog sa kasal at ipakasundo mo siya. Pagkatapos bigyan mo siya ng kaunting kamanyang at mira bilang regalo. At kayong dalawa, ikaw at siya, ay magiging isang laman." Dinig ni Adan ng mga anghel at kinuha ang ginto at inilagay sa dibdib ni Eva sa kanyang damit, at ipinakasundo siya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Pagkatapos, inutusan ng mga anghel sina Adan at Eva na magdingdig at manalangin sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At pagkatapos nito ay papasok si Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito nga ay magiging isang gawang dalisay at walang dungis. At magkakaroon siya ng mga anak na magbabarami at magpupuno sa ibabaw ng lupa. Tinanggap nga ni Adan at Eva ang mga salita ng mga anghel, at mumalis ang mga anghel mula sa kanila. At nagsimulang magayuno at manalangin sina Adan at Eva hanggang sa matapos ang 40 araw, at pagkatapos ay nagtipan sila, gaya ng sinabi sa kanila ng mga anghel. At mula sa panahong umalis si Adan sa hardin hanggang sa kanyang pakikipagkasundo kay Eva ay 223 araw, na siyang 7 buwan at 13 araw. Sa ganito natalo ang pakikidigma ni Satanas kay Adan ng kapanganakan ni Cain at luluwa, kung bakit nila tinanggap ang mga pangalang iyon, at sila'y nanirahan sa lupa at nagtrabaho upang patuloy na mapanatili ang kaayusan ng kanilang mga katawan. At ito'y nagpatuloy hanggang sa matapos ang 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Eva, at lumapit ang panahon na siya'y dapat magsilang. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Adan, "Ang puweng ito ay isang dalisay na lugar, dahil sa mga tanda na ipinakita rito mula nang tayo'y umalis sa hardin, at tayo'y muling mananalangin dito. Hindi nararapat kung gayon na ako'y magsilang dito. Magtungo na lamang tayo sa puweng ng batong pangkubli na ibinalibag sa atin ni Satanas. Nangyayais niya tayong patayin dito, ngunit iyon ay itinaas at iniladlad bilang isang pamaypay sa ibabaw natin ayon sa utos ng alahaya, Baba Yahawawa. At ito'y naging isang puweng." At inilipat ni Adan si Eva sa puweng na iyon. At nang dumating ang panahon na siya'y dapat magsilang, siya'y nahirapang mabuti, kaya't nagtanamhati si Adan, at ang kanyang puso'y nagtiis dahil sa kanya, sapagkat siya'y malalang ng mamabay upang matupad ang salita ng alahaya sa kanya. Sa pagdurusa ay manganganak ka ng isang bata, at sa kalungkutan ay ipanganganak mo ang iyong anak. Ngunit nang makita ni Adan ang paghihirap ni Eva, siya'y tumindig at nanalangin sa alahaya, at sabi, "O Aba, Yahawa, tingnan mo ako ng mata ng iyong awa, at ilabas mo siya
nagalak si Adan sa pagliligtas kay Eva, at gayon din sa mga anak na kanyang ipinanganak sa kanya. At naglingkod si Adan kay Eva sa kweng hanggang sa katapusan ng 8 araw. At kanilang kalanalaan ang anak na lalaki na Cain at ang anak na babae na luluwa. Ang kahulugan ng Cain ay mapuot, sapagkat inapakutan niya ang niya ang kakalit na babae sa sinapupunan ng kanilang ina bago sila lumabas doon. Kaya't pinangalanan siya ni Adan na Cain. Ngunit ang luluwa ay nangangahulugang maganda, sapagkat siya ay mas maganda kaysa kanyang ina. Nang magkagayoy nakilong kay Sinat, anak kay Adan, ang kabangkani na kanakay na natakit na kapae, alwang alupat na aong ka, ang sahabi tinataning dalyeba. Gana bakain at isang handok, at hiaay ay natin itong para sa napakanan ng mga bata. At sinabi niya ka, nagkakamatay ang anusa para sa ating na babae.